Akala kasi ng China, hindi sila papalagan ng Philippine Coast Guard. Biruin mo, sobrang lumalapit mga tol. Kumbaga nanunubok talaga sila eh. Diba? Sa mga report, umaabot pa sila ng 47 nautical miles mula sa baybayin ng Pilipinas. No, mula sa kalupaan mismo ng Pilipinas, binabantayan na tayo ng Coast Guard ng China. Imagine mo, doon pa lang sa pangalang Coast Guard. Dapat nandoon sila sa coast nila eh, di ba? Pero nandirito na sila 47 nautical miles mula sa ating lupa. So akala nila hindi sila papalagan ng PCG natin. O ngayon, eto, balita mula rito sa 24 oras na ating pag-uusapan ngayon at ating bibigyan ng komento, opinion, reaksyon, ay pumalag ang Philippine Coast Guard sa isang barko ng China Coast Guard na namataang lumalapit sa Zambales, Pangasinan at Ilocos provinces. So para malaman natin ang buong detalye mga tol, lalo-lalo na dun sa mga hindi pa nakapanood ng last reaction video natin, eto pag-usapan natin, samahan ninyo ako. Pumalag ang Philippine Coast Guard sa isang barko ng China Coast Guard na namataang lumalapit sa Zambales, Pangasinan at Ilocos provinces. O ngayon, sa tingin nyo, sino may kasalanan dito? Sino ang nagpo-provoke? Sino ang gumagawa ng kaguluhan? Kasi ang bintang nila, mga tol, Pilipinas daw ang genuine troublemaker. Pero tayo daw ang genuine troublemaker. Halimbawa na lang mga tol, ito para sa mga pro-China para sa mga pro-China tong tanong na to. Halimbawa na lang kayo. Meron kayong bahay, meron kayong property. Yung kapitbahay mo, pinuntahan ka sa harap ng bahay mo, no, sa harap ng bahay mo at doon ka parang hinahamon. O ngayon, pag ikaw ba ay pinalagan mo siya, ikaw pa ang troublemaker? No, pag nasagot mo, nasasabihin mong hindi. Siya ang troublemaker kasi siya lumalapit sa harap ng bahay ko eh. O di tama etong PCG. Mali ka sa paniniwala mong tama ang China. Kasi in reality, mga tol, etong 47 nautical miles na lapit nila dito sa ating bansa is talagang hindi na yan na, kumbaga masasabi natin, hindi na yan pwedeng baliwalain o pabayaan lang. No? Sila yung talaga yung nagpo-provoke at sila yung lumalapit sa atin. At bilang Coast Guard, tungkulin ng ating PCG na itaboy ang sinumang mga barko na lalapit sa ating kalupaan. Buti nga ganun lang ang ginagawa ng Pilipinas, radio challenge lang. Sa ibang bansa talagang ipagtatabuyan sila o baka bombahin pa sila eh. Tila tinatahak umano ng barko ang mga lugar na nasa loob ng tinaguriang 9-dash line ng China na dati nang idineklarang walang bisa ng arbitral ruling. O baka naman sa mga pro-China, sasabihin naman nila, idadahilan naman nila, teritoryo pa rin naman ng China yan kasi nasa loob yan ng 9-dash line nila eh. Kaso nga, sinabi na nga ng international law, international na batas, kung hindi mo naiintindihan yun, pang international na dapat sinusunod, walang bisa. Hindi dapat kilalanin etong 9-dash line nila. O ibalik natin doon sa tanong kanina. Para to sa mga pro-China Halimbawa na lang sinasabi ng kapitbahay mo na hanggang doon pa daw yung kanilang nasasakupan sa harap mismo ng bahay mo. Pero wala naman silang pinanghahawakang dokumento at hindi naman yan kinikilala ng batas. Tanong, papayag ka? Yung tipong dahil nga nasasakupan pa daw nila yon, magpaparada na sila ng sasakyan sa harap ng bahay mo. O papayag ka? Ikaw mismo hindi ka papayag eh. Pero pagdating dito sa bansa, dahil bulag ka sa katotohanan, papayag ka. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mga pro-China dyan, no? Pro-China dyan. We do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist while conducting illegal maritime patrols. Kuha yan kahapon mula sa BRP Malabrigo ng Philippine Coast Guard habang pinaalis ng China Coast Guard 5304. Ang barkong yan ng China ang siya nakadeploy na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Unfortunately mga tol, kahit na ilang beses na niraradyo ng PCG, hinahamon etong Coast Guard is tila ba nagtetengang kawali sila. Hindi sila tumutugon, hindi sila sumasagot
at hindi nila pinapansin yung mga radio challenge ng ating Coast Guard. Naalala ninyo mga tol, may mga footage, may mga balita, 'di ba? Na kapag ka nagpapalipad tayo, MDA, no, domain awareness flight natin dito sa vicinity ng Bajo de Masinloc, papalapit pa lang yung ating eroplano is nakaka-receive na agad tayo ng mga radio challenges. Niraradyo nila tayo. No? May mga banta pa daw sila doon na gagawa daw sila ng mga measure, mga ganyan mga bagay. Pero sa pagkakataong to mga tol, sila naman yung lumalapit sa atin, no? Na napakalapit, minsan umaabot na nga ng 25 to 47 nautical miles yung lapit nila. Sila naman yung nire-radio challenge natin. Pero eto difference, hindi nila tayo pinapansin. Na tila baga, who you? Sino kayo? Nandirito pa kami sa loob ng tinaguriang 9-dash line. Amin pa to Ganun na paniniwala nila mga tol Sa kanila pa rin yan Pero mo 47 nautical miles mula Zambales, kanila pa rin. So hindi nila tayo sinasagot. Sa ibang bansa mga tol, kapag ganyan ang ginagawa nila, talagang ano na yan, ipagtutulakan na yan palayo. Pero may kinaalarma ang Philippine Coast Guard. It became alarming lang sa amin sa Philippine Coast Guard, the reason why the Commandant Admiral Ron Hilgavan deployed BRP Malabrigo, and of course we did an MDA flight yesterday, is because it attempts to get closer sa Ilocos and Pangasinan and also in Zambales. Diba? Yun yung naka-alarma dito sa Philippine Coast Guard dahil talagang lumapit na mga tol. And based on our observation, parang tinatahak niya yung track ng kanyang alam naman natin yung illegal 9-dash line ng Chinese government. Kumbaga parang minimuestra ng China na eto yung ano namin. Kumbaga yung tinatahak niya daw yung illegal 9-dash line, yung track nun. Kumbaga parang minimuestra nila na huwag nga kayong makialam dito, amin naman to Parang ganun mga tol. Itinatanim nila sa ating kaisipan na yon ay nasasakupan pa nila. Actually, yung 9-dash line nila, yung mga tol, hindi nga exclusive economic zone ang tawag nila dun Kasi exclusive economic zone hanggang 200 nautical miles lang yun. Yung tinatawag nila mga tol, internal waters, territorial waters pa nila yun. Ay naku po. Ang 9-dash line ang guhit sa mapa ng China kung saan inaangkin ng China ang halos buong South China Sea. Tira mo, biruin mo. Buong karagatan. Actually, hindi nga 9-dash line 10-dash line na yan. Yung buong karagatan na yan, inaangkin nila mga tol as territorial waters pa daw nila yan. Saka nakakita ng ganyan mga tol. Diba? Kasyang-kasya na nga yung buong Pilipinas dito Kung titignan mo, ito yung mapa ng Pilipinas, diba? Ililipat mo siya rito. Kasyang-kasya na nga Ganong kalaki yung sinasakop nila. So parang walang Pilipinas dito, walang Malaysia rito, walang Brunei dito, di ba? Kasi etong mga bansang nandirito, Vietnam yan, lahat ng mga yan may mga karapatan yan dito sa dagat na to. Lagi ko nga ibinibigay na example, magkakapatid tayo rito, Asian tayo, magkakapatid tayo rito, tapos binigyan tayo ni Mother Earth, di ba? Binigyan tayo ng inang kalikasan ng ating pizza, piece of cake na meron tayong kanya-kanyang slice na pwede nating pakinabangan. Kaso ang gusto ng China, anong slice ang pinagsasasabi ninyo dyan? Akin lahat yan. Ganon sila karamot. Sasabihin na ba ng mga pro-China, hindi naman maramot mabait nga sila. Ano mabait dyan? Napakaramot niya Pinawalang bisa na yan ang arbitral ruling noong 2016 pero hindi ito kinikilala ng China. Sa serya ng mga bagong pahayag, tinawag ng China ang 2016 arbitral ruling na isang katatawanang politikal. Grabe, katatawanang politikal lang daw ang arbitral ruling. Na nakabihis legal, pero ito raw ay illegal at wala umanong bisa. Pero patuloy ang pinapalagan ng Pilipinas. Kahit ano raw ang sabihin ng China na teritoryo nila, ay pinal na at binding ang 2016 arbitral ruling at patuloy na igigiit ng Pilipinas. Kung hindi natin papansinin ito, hindi natin i-challenge, hindi natin sila isa sa publiko itong mga illegal na gawain nila, sasabihin na naman nila a few years after, sabihin nila they have been in control, effective control of these areas. What they're doing right now is to normalize their illegal presence. Yun, yung minimuestra nila, tinatatak nila sa ating isipan na nasasakop nila yan, nino-normalize nila yan. Pag hindi yan pinansin ng Pilipinas, sasabihin nila, few years later, matagal na kami nagpapatrolya dito Amin to
Pero yung tawag nila dun sa 2016 arbitral ruling is katatawanan lang daw. That's why it's important for us to consistently challenge the illegal patrol being conducted by Chinese Coast Guard. Di ba? So ngayon, bilang mga Pilipino, mga tol, kahit na ano pa ang iyong sinusuportahan politika, kay mapa yellow, pink ka, kay mapa red o green ka, mga tol, ang pinag-uusapan natin dito hindi politiko, ang pinag-uusapan natin dito is yung karapatan ng ating bansa. Tama na muna yung politika ninyo. Tama na muna kung anong tribo kayo nasasakop o nasasanib, no? Tama na muna yan. Dapat dito nagkakaisa ang mga Pilipino sa iisang paniniwala. Diba? Atin yan eh. Sa atin yan. At hindi lang sa ating mga nabubuhay ngayon, kundi hanggang sa mga susunod pa nating henerasyon. Kung kayo, dahil sa mga sinusuportahan ninyong politiko na maka-China, willing din rin kayong i-give up yan, diba? Ninyo, taksil kayo sa ating bayan. So sa mga totoong Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling opinion sa ibaba. Peace out.